Sisiguraduhin kong sabay kayong ililibing ng mga kapatid ko. Dear, I prefer to be cremated. Ama. Uncle, buti naman at napadaan ka. Stanley, time out ba sa love life? Busy-busy, ha? Di ba mas maganda kung samahan mo na lang yung kapatid mo sa hukay? Umanda ka, Stanley. Isusunod kita sa mag-ina ko. Siguradong binabantayan ni Totoy si Diamond ngayon. Pero hindi tayo pwedeng lumabas lahat. Malaking gulong ang ginawa ni Diamond dun sa peace meeting. Kaya mainit ang dugo ng mga tao sa atin. Ba't hindi ka pa nakakakuha ng alas laban kay Totoy? Pasensya ka na, Lady Pearl. Pero nag-iingat lang talaga ako. Kasi nagtutulong si Engineer Agus sa presensya ko sa mansyon. Kalimutan na natin na magkadugo tayo. Halata sa mukha mo na may problema ka. Yara na. Parang meron siya tinatago sa akin. Lalaki tayo. So, lalaki sa lalaki. Ba't hindi mo kausapin si Totoy para hindi ka napaparinig dyan? Maiksi ang pasensya ko. Oh. Oh, siguro naman hindi ka na magdadalawang isip at babagal-bagal kumilos. Malalaman ko din kung ano man ang ginagawa mo. Matagal na kitang pinagdududaan. Abel, saan ba galing? Kanina ka pa namin hinihintay. Tita Diamond, tingin ko dito ko muna tumira. Sigurado ako na sa susunod, hindi lang si Amber ang lulusob. Totoy, I can protect myself. Tita Diamond. Talaga lang, ha? Eh, kung hindi pa dumating si Totoy, baka ikaw na sumunod kay Rocky. Alam mo, hindi naman mangyayari to kung hindi ka gumawa ng gulo dun sa peace meeting. Ako na naman. Ikaw lang naman ang may motivation para magpapatay kay Rocky. Best ko masasabihin sa inyo, wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Rocky. Kulit niyo, ha? Palagay ko, kailangan ulit natin ng peace meeting. Pero para sa amin dalawa. Mag-asawa ba tayo? Kailangan natin peace meeting, mediation. Ang meron ka, hallucination at delusion. Eh kung magpatayo na lang tayo.
ako'y nawala sa pagkapi. Mga bayan hindi mahilig, mga lakas pero may dalawang lupit ang nakapuko na mithi. Pagdating ng magkakuman, sa wakas ay nagwawag ang way na rin at nagawin. Iinit sa araw, sa wakas pa'y rin ang isang araw. Pero di natin namamalaw, meron na palang ugay. Mapalit na may yaman na ako. Ngayon di mo ba nakikita yung mga naslaw? Bago kapag na mga salo. Maghintay ka lang na mga gimbal. Ay tatagong, tatagong, tatagong down. Nagsusumigaw ay nakapulong. Dahil puso man dirigma, di papakutsa, di papapugong. Puso man dirigma, di papadikta at tatagong, tatagong, tatagong. Mag-isip ka nga, Amber. Akala ko ba naman matalino ka? Eh bakit ka lumusok mag-isa doon kay na Diamond? Sorry, Papa. Pinahiya at pinapatay ni Diamond ng kapatid ko nang walang palapala. Hindi ako papayag hanggat hindi na ipaghihiganti si Rocky. Stupida! Alam mo, yung emosyon mo ang sisira sa'yo at sa pamilya natin. At mas maraming bagay na mas importante kaysa sa paghihigante. Katulad ng pagsiguro na mananatili ang pamilya Castillo sa kapangyarihan. Pati na rin ang kasal niyo ni Dwayne. Importante yan. Eh paano na lang, ha? Paano na lang kung napatay ka ni Totoy at ni Diamond kagabi? Paano na mga plano natin? Alam mo, dapat i-prioritize mo ang mga misyon ng pamilya natin. Siya pa rin ba iniisip mo, Papa? Kung paano magiging makapangyarihan ng pamilya natin? Nawalan ka ng anak! Pinatay si Rocky! Tumigil ka nga, Amber! Walang magagawa yung mga luha mo. Alam mo, habang tumatagal, lalong pumupurol yung utak mo at lalo akong nadi-disappoint sa'yo. Huwag niyong hayaan. Masira yung pamilya natin. For the last time, wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Rocky. He was just a casualty of this war. Regardless, ikaw ang pinupuntirya ng lahat eh. Mainit ang mata sa'yo ng mga Kastilyo at lahat ng mga tiga-Pook Paraiso. Nadadamay tuloy kami. Kaya nga ako nandito, di ba? Para humingi ng tulong. Damage control. Paano malalaman ng mga taong ginawa ni Amber? Exactly. Kailangan malaman na buong Pook Paraiso yung ginawa ni Amber sa akin. Pinasok niya ako sa kwarto. I was blindsided. I didn't even have a gun with me. Alam ko na. Magpapapress ko na ako. We have to call the media. Yun lang yun. Malaman nilang ginawa ni Amber sa akin. Ano tinitingin-tingin mo? May pinagmamalaki ka Don na? Silvio! Kalma. Nawalan ka na nga ng anak. Nawala na nga si Rocky. Malamang may pinagdadaanan si Amber. Pwede bang kumalma tayo lahat? Uy, huwag mo nga akong pinagsasabihan kung
paano kung didisiplinahin ang anak ko. Ha? Oh, trust me, Don Silvio, hindi ko yun gusto. Marunong naman ako tumanaw ng utang ng loob. Pero may obligasyon din ako protektahan ang aking fiancé, even if it's against her own abusive father. Anong sinabi mo? Anong sinabi? Sandali. Tumahimik ka na lang. Hindi ka ba nahihiya? Oh, namatay ka ng anak eh. Tapos itong sarili mong natitirang anak na babae, sasaktan mo. Oo. Marunong ka nang magsalita ngayon, Nico, ha? Tumatapang ka na. Pero teritoryo ko to. Sasabihin ko kung anong gusto ko sabihin at gagawin ko kung anong gusto ko dahil pamamahay ko to. Pwede ba tumigil na kayo? Ang pagsabihan mo, itong ama ng anak mo. Akala mo kung sino eh. Sunod-sunuran lang naman. Kahit na hindi ko kasing makapangyarihan mo, kasing yaman mo, ako naman ay marunong magtanggol at ipaglaban ang pamilya ko. Hindi katulad mo. Wala kang malasakit sa anak mo. Oh, ano? Hindi ako natatakot sa'yo. Lalo sa mga baluktot na katulad mo. Alam mo, nawala ka lang sa pagkapare, tinubuan ka na ng sumay. Ngayon, ano? Susawagin mo ako? Pag ako, si Ruby at si Dwayne, sinuwag mo, sasabihin ko sa'yo, gaganti ako! Kahit na nasa teritoryo mo ko? Oo! Kasi hindi mo kami pagmamayari! Ang pagkatao namin, hindi iyo! Lalo si Ruby! Kaya respetuhin mo ang pagkababae niya! Ruby, sabihan mo itong Nico na to, ha? Umayas ka sa pamamahay ko! Don Silvio! Ano? Tama na nga! Tutok mo? Sige. Tutok mo na! Oh! Talagang ipuputo ko! Kapag hindi ka lumayas dito sa bahay ko. Ayan. Ayan. Ano? Silvio! Paalisin mo si Nico? Ay kung gano'n, aalis din ako. At hindi lang yan, isasama ko si Dwayne. Paano ang kasal namin? Paano ang kasal niyo? Siyempre hindi matutuloy. Pati yung merger deal? Cancel! Ganun lang kasimple. Ruby, Dwayne, hindi kayo pwedeng mawala sa tabi ko. Lalo na ngayong wala na si Rocky. Si Dwayne ang hinuhulma ko para matanggap ng mga don bilang kapalit ko. Kailangan ko kayo para matuloy yung paghahari ng pamilya Castillo sa Pook Paraiso. Hindi kayo pwedeng mawala. Madali naman akong kausap Silvio. Isa lang ang kondisyon ko. Hindi mo pa aalisin si Nico at hindi mo siya papatayin. Malinaw ba? Stanley, okay ba tong simple na dia? Napakaganda mo pa rin. Naalala ko tuloy bigla yung babaeng na in love ako. Wala na yung diamond na yan. Patay na yan, Stanley. Lumipas pa ng panahon. Marami ka mong pinagdaanan. Alam ko, yung babaeng yun nasa loob mo pa rin. Kung pagbibigyan kita, maayos ka sa pamamahay ko ikaw. Ikaw maayos ka.
Salamat. Tama na. Sorry for disturbing everyone. Hindi, Kobe. Sakto. Salamat. Ano yun? Magpapapress ko ngayon si Diamond. Magsasalita siya tungkol sa pupunta ni Amber sa kanya. Balak ni Totoy at ni Diamond na magsampa ng kaso laban kay Amber. Nakita mo na yung ginawa mo, Amber. Nasa atin na ang simpatsya ng mga tao. Mawawala pa dahil sa katangahan mo. Ay naku, Stanley. Para sa akin ang importante ngayon ay ang press con. Pupunta ka sa presko na yun. Delikado yun. Alam mo naman ng mga Kastilyo, madulas sila. Ikaw magpadala sila ng assassin. Huwag mo na kaya ituloy. Lalo lang madadagdagan ng gera sa mga Kastilyo at ng mga Perez. E di gawin nila. Tingin mo natatakot ako? Di mamatay tayo lahat sabay-sabay. Pumunta tayo lahat sa impyerno. Yan si Ruby, ate mo. Ilang dekada niya nang pinahihirapan ng lahat ng tao. Yung kademonyohan niya, kahayupan niya. Hindi lang naman si Ruby. Si Dwayne, Don Silvio, Amber, lahat sila. Gaya na sinabi ko, hindi ako natatakot sa kanila. Magpatayo na lang. Magandang oportunidad to. Saan gaganapin tong presko na to? Sa Casa del Mundo, isang restaurant na malapit din dito. Ako na lang pupunta. Ako naman na may kasalanan kung bakit may kaguluhan na ganito. Hindi na, Amber. Tama na. You've done enough. Hayaan mo na kami mag-ayos nito. At kagaya ng sinabi ni Don Silvio, kailangan kong patunayan sa mga Don, well, let today be the day. Alam ko na kung anong gagawin mo. Eh kung sasama ka, eh di sasama rin ako. Sigurado magkakagulo doon. Siguro. Tama. Kailangan kitang bantayan. Paano, Don Silvio? Mauna na kami. Sige. Kayo magsawang gumawa ng gulo sa Paraiso. Ayan. Bigyan mo. Oh. Jet. Jet. No! Jet! Ano ba? Ano ba yung problema mo sa akin? Alam mo, matagal na tayo magkakilala. Alam ko kung masama yung loob mo sa akin. Ano ba yung nagawa ko? Wawa? Kala ko manid ka. Meron ka palang nararamdaman, ha? Anong ibig mong sabihin? Tol, sabihin mo na kasi ba't ka nagkakaganyan? Ano yung sinasabi ni Onyx? Bakit? Gusto malaman? Ha? Ano? Tipiera! Rino pa ba? Excuse ka? Oo! Ilang beses na pumunta dito si Pera pero napapansin ko, type mo rin siya.
Stanley, ulang beses ko na lang sasabihin to sa'yo. Are you with me or not? Ngayon, tuloy-tuloy ba ang pagpuprotekta mo sa akin? Dahil kung hindi, tumakbo ka na't lumayas. Boys, let's go. So, nagsiselos ka nga? Oo nga, di ba? Kakasabi ko lang eh. O bakit? Mami ka nga sa akin. Di ba dati hindi naman kayo ganun ka-close? Pero bakit ngayon meron pa kayong payakap-yakap na nalalaman? Sandali nga. Ano? Pwede bang huwag tayo magpasira sa babae? Easy nga lang kayo. Tol, kung iniisip mo na may namamagitan sa amin ni Piera, nagkakamali ka. Alam ko kung gaano mo kamahal si Piera mula pa lang nung bata pa tayo. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Tol, mahal kita bilang kapatid. Sensya ka na. Serious lang ako ng sobra. Sobrang dikit pala tayo. Seryoso ko pala. Yun! Nice one! Hindi ko magagawa yun. Nice one. Hoy, magbuhat ka. Ha? Lang, pahinga lang ako, Das. Wait lang. Buhatin mo. Kaya pala, pinapractice mo yung mga tinuro ko sa'yo. Dali na! Sir Totoy, ano po bang nangyari sa peace meeting? Bakit nagkagulo? Hi everyone, I'm Engineer Arco Perez, tsuhi ni Totoy. I was there. Malinis ang hangarin ng pamangkin ko. Pero medyo uminit ang ulo ng ilan sa mga miyembro ng pamilya. Yun lang. Sir Totoy, ano po ang susunod ninyong hakbang? Bagamat hindi naging maayos ang pag-aharap ng pamilya namin, plano pa rin namin idaan lahat ng bagay sa tamang proseso at legal na paraan para makamit namin ang hustisya na hinahangad namin. Okay, gusto ko lang ipaalam sa inyo na pwede ba dahan-dahanan tayo sa pagtanong sa aking pamangkin na si Totoy, ha? Please? Kasi po ako po ang nagpatawag ng press con na ito. Alam ko naman na kayong lahat medyo mainit-init pa ang mga dugunin ko at ang ulo ninyo sa akin dahil you already judged me. Pero totoo, wala akong kinalaman sa pagkabaril at pagkamatay ni Mr. Rocky Castillo. Kaya nandito ako ngayong araw na to. Matapang kong haharapin ang mga akusasyon na yan. Wala akong kinalaman sa pagkamatay at pagbaril kay Rocky Castillo. At ngayon ko rin sasabihin sa inyong lahat kung ano ang nangyari sa akin at kung anong mga plano namin. Yun ay magsasampa kami ng demanda laban kay Amber Castillo sa tangkang pagpatay sa akin sa sarili kong pamamahay. Dahil puso man dirigma, di papakutsa, di papapugo. Gaano katotoo na may hidwaan mismo sa grupo mo, Totoy? May mga balita na hindi nagkakasundo ang Tito Arco mo at ang Tita Diamond mo. Pero bakit parang kulang? Para ba sila yung nagitayit ng muhunan? Teka, sandali. Itong Engineer Arco at Diamond, bigla na lang sa multi. Parang merong hindi magandang gagawin sa Poke Paraiso. At ang pakiramdam ko pa nga, makakakutsa pa sila.
Plano nilang mabuti ito kasi isa lang naman gusto nila yun sa Pook Paraiso, di ba sila yung mamuno? Naabi mo pa. Mangingibabaw ang batas. Mukhang excited kang panoorin yung boyfriend mo. Paraiso. Huwag mo nga akong bibiruin ng ganyan, Beryl. Kailangan ko marinig kung ano yung sasabihin ni Totoy. Kailangan updated ako para sa mission. Sa mission ba talaga? O sa puso? Walang karahasan ang mangyayari. Magiging mapayapa at maayos ang Pook Paraiso. Talaga ba, Totoy? Bakit hindi ka ganyan mag-isip nung sinubukan mo akong patayin? Diba? Labi ko naman sa inyo. Mas mahulero yung Totoy na yan. Papaniwala kayo kasi sa mga settlement na sinasabi niyan. Tingnan niyo yan. Kaya nga. Alam mo, Toy, kung hindi mo lang pinatay si Rocky Castillo, hindi sana sinugod ni Amber ang Tita Diamond mo. Okay lang, Congress. Di pa pa kutsa, di pa pa pugo.